The heavens are sounding the glory of God. The arc of the sky makes clear the work of His hands. Day after day, it sounds out its word. And night after night, it gives knowledge. There are no words or language. Their voice makes no sound. Their line has gone out throughout all the earth, and their words to the end of the world. In them has He put a tent for the sun. Good morning, everyone. We're so privileged na makasimba na punta and maka-worship ka diya sa inyo. Let us worship the Lord our God. That came crashing
joyfully to the Lord, for indeed He is good. Jesus, you were so good. Jesus, you were so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you were so good. Jesus, you were so good. I just want to thank you with every breath in my heart. Giving me eternal life. You were light my way, giving me Spirit. Your mercy is every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. Nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. I just want to thank you with every beat in my heart. Giving me confidence, and my soul is filled with peace. You are a provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. I just want to thank you with every beat in my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. I just want to thank you with every beat in my heart. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you with every beat in my heart. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you with every beat in my heart. Give a clap of offering to the Lord. Nagapasalamat ta sa Ginoo sa padayon niya nga paghatag kanato sa mayong adlaw o padayon niya nga pag-sustain sa atong mga kinabuhi. Mga isa na kabulan kapin ang nangagi niadtong nagsulay ko og record sa office, nabikil akong hawak. Naglisod ko og ginhawa, naglisod ko og lihok. Apan salamat sa Ginoo kay doon nagyoy physical therapist nga iyang gipadala aron nga mutabang pod kanako unsa himuon aron nga maka recover. Og ingon siya, pastor, nagpadayon ba ka sa imong exercise? Ngisi-ngisi ko, ingon ako. Mao na siya kay akong gisugdan unya wa na pod. No, sige lang kalimtan. Exercise ra ko kahinumdom. Ingon sa karon, pastor, kanang kada adlaw nagyud ha mag-exercise. Ayaw gyud kalimti ang exercises aron nga di mag-lack ang imuhang mga muscles. So di maperwisyo ang imuhang kinabuhi. Dito nako nakita ang value sa exercise, especially when we do it on a regular basis. Samtang kita nagapadayon sa atong pakigbisog sa COVID-19, there are also some exercises nga atong gikinahanglan aron nga magpadayon nga kita lig-on o makabarog sa mga challenges nga atong atubangon sa matag adlaw. Ingon pa sa healthline.com, ang physical exercise daghan siya og kanabang health benefits. It can reduce pain. Kung lain imong mga pagbati, tinuod ba yan, no? Kanabang nag-exercise ko, o niya stretching, o niya sabayan o kanang deep breath, ma-minimize ang pain. No? So, physical exercise can help reduce pain.
It can also help with relaxation and kanang lami nga pagkatulog sa gabi. Manay katabang sa exercise. Ang exercise nagahatag pod kanato og kanabang increased energy level. Siguro inyong mapansin niya kung murag wa na kita exercise, may kang dali ra kahangakon, dali ra kapuyon. Pero kung dunay exercise nga mahimo, makaingon ta nga murag makasurvive ta sa mga busy hours or busy days. It increases the level of our energy. And exercise can make our lives happier. Okay, sa matag adlaw. Mao kani ang pipila lang ka mga gi-point out nga mga benefits sa physical exercise. Mga igsoon in the same way sa atong kinabuhi, especially sa atong Kristohanong kinabuhi or espirituhanong kinabuhi, doon na po'y mga exercises nga atong gikinahanglan aron nga samtang kita nagigbisog pod nining atong struggle sa COVID-19, makaingon kita nga we will have that strength, we will have that energy aron nga magmalahutayon o madinaugon. And so this morning, I would like us to reflect on this message. Akong gihatagan kani og tema, GCQ exercises to stay healthy and productive as Christians. GCQ exercises. O akong gi-expand kanina unsa ng GCQ, General Christian Quarantine Exercises. Okay. General Christian Quarantine Exercises that will help us to stay healthy spiritually, emotionally, and that will naturally affects us sa atuang daily living. And these exercises magatabang kanato nga everyday mahimong malipayon sa gihapon ang atong kinabuhi. Bisag wa siguro ka kadawat atong SAP no gikan sa gobyerno, dunay lahi nga SAP nga giandam ang atong amahan nga naa sa langit. O di gyud nato kani mamiss, di gyud ka left out. Di ka malimtan niining SAP nga gikan sa atong amahan. I like what Maabsi said regard or sa ilahang pag-define sa SAP ingon pa sa Maabsi. SAP stands for Surprise, Appropriation, Provision. We may miss some of the provisions nga siguro gina-provide sa gobyerno, but dili ni dapat magawara sa atong kalipay sa matag adlaw nganuman. Ang atong amahan nga naa sa langit dili mapakya sa paghatag kanato og pinasahi nga SAP. Okay? Surprise, appropriation, provision. O kanisya iyang ginahatag kanato pod with the help of these exercises nga atong i-point out karong kabuntagon. Okay, first, akong gitawag kani stretching exercise. Stretching exercise, unique ni siya nga stretching kay dako kayong kalabutan sa atong pananaw sa kinabuhi. Ingon pa diha, sa atong stretching exercise, we need to keep our eyes fixed on the eternal things. Keep your eyes fixed on the eternal things in order to do this stretching exercise. What do we mean by that? 2 Corinthians chapter 4 verse 18 nag-ingon, we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Sa atong paglakawon o sa atong pagkinabuhi bilang mga Kristohanon, we need to keep our eyes on the journey's end. Dito sa tumoy. So, when we say stretching, lahi ni sa physical, siguro mga ugat natong na-stretch. Kani, atong i-stretch ang atong pananaw. Atong i-stretch ang ato abang, kanabang pasensya. Atong i-stretch ang atong pailog. Atong i-stretch. Unsay mga butang nga dapat ito i-stretch kinabuhi. Okay? And so, the Bible is telling us, keep your eyes fixed on what is eternal. Okay. Si Kristo Jesus sa diyang naasa sa cross sa Kalbaryo,
iyang gi-endure ang kasakit dito sa cross. Why? Because of the joy of seeing people saved. Okay? Tungod sa iyang kamatayon, ma-imagine mo, paunsa kamalipayon si Kristo Jesus nga makit-an ang mga tao nga tungod sa iyang kamatayon sa cross, makadawat sila sa kaluwasan. Dili sila mawala, kundi mahiabot sila sa langit, sa gingharian sa Amahan. Si Stephen bitaw in Acts chapter 7 verse 55 to 56, sa diyang gibato si Stephen og nagantos siya sa mga bunog igo sa bato. Ingon pa din ha, Stephen lifted his eyes towards heaven and he saw the glory of God. He saw Jesus standing on the right hand of God. Mauna nga, ang pananaw ni Stephen, wala niya gilimit din hilang sa kalibutan nga kanabang nangita siguro sa pamaagi nga makaikya sa sakit or sa persecution, but he endured even persecution. Ano man, ang iyang pananaw, iyang gi-stretch, not only in this world, but he stretched beyond this world. He stretched it unto eternity. O nakitaan niya dito si Kristo Jesus, ingon si Stephen, I'm not just limiting ang akong pananaw din sa kalibutan. I want to see my Lord Jesus face to face. And so, he endured ang kasakit sa kinabuhi. He endured ang iyang persecution, giaguman, because he is looking beyond. Okay? He is looking beyond. Stretching unto eternity. Si Lazarus, ato siguro may namduman ang iyang kinabuhi diyan, no? He was sitting at the gate of the rich man. Nangandoy unta nga tagaan unta siya og lami-lami po unta nga pagkaon, dili tong sobra-sobra ra. Pero wa gid siya dagi. Pero makita nato si Lazarus, nagpabilin nga malaumon or nagpabilin siya nga malahotayon. Okay? Ako lang gi-imagine, ako lang gi-interpret nga, siguro si Lazarus, nag-ampo po na siya for many times. Siguro ingon siya nga, Ginoo, pwede ba nga ayuhon ni mo ning ako ang balatian? Okay? Siguro nangandoy si Stephen ni Ana. Apan, gyud niya pa nadawat ang kaayuhan. Pero akong gina-imagine how Lazarus stretched his faith. Stretch niya ang iyang pananaw. Dili lang sa iyang kahimtang karon sa kalibutan, pero gi-stretch ni Lazarus ang iyang pananaw ngadto sa himaya sa Ginoo. And so diha makita nato in Luke chapter 16 verse 19 to 31 nga sa dihang namatay si Lazarus, gidala siya dito sa sabakan ni Abraham. Okay? Nagtuo ko nga kana tanan tungod kay wala gilimitahan ni Lazarus ang iyang pananaw dinhilan sa kalibutan. My friends, according to Ephesians 1:18 to 19, in the same way, let us set our hearts on the hope to which Christ has called us, the riches of His glorious inheritance in the saints, and His incomparably great power for us who believe. Set our heart on the hope that is in the Lord Jesus Christ. Fixing our eyes on eternal things, therefore, means several things. First, it means doing things today with eternity in mind. It means investing our time, our talent, our treasures with eternity in mind. No? Nasa itong una ang eternidad. Fixing our eyes on eternal things, nagpasabot nga ato po i-develop ang lifestyle o magkinabuhi nining kalibutan with eternity sa atong hunahuna. Eternity.
mo report ta sa atong trabaho o muhimo ta sa atong mga responsibilidad, atong ginahimo kaning tanan with eternity in mind, knowing that someday we will reap a reward of what we have done in this world. Fixing our eyes on eternal things, nagapasabot pud kanato that we need to endure hardships with eternity in mind. Okay? Enduring hardships. And so King Solomon emphasized this point in a nutshell, found in Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14. Ingon siya, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Fear God and keep His commandments. In everything that we do in this world, sa tanan, igso niya itong ginahimo sa kalibutan, atong i-stretch ang atong pananaw, dili lang sa temporaryong mga kahimtang o mga butang sa kalibutan, atong dadon kani ngadto sa eternidad. Okay? Why? If we have this in mind, we will be encouraged to endure even hardships in this world and to keep a sanctified, a holy life, a life dedicated sa atong Ginoo, regardless of kanang mga kalisod nga atong ginagyan. Why? Because we know that in eternity, we will reap a reward. And so, stretching. So, sa ato ang pagkinabuhi, i-exercise ito, stretching exercise. Stretch ang atong pananaw from this world unto eternity. Ikaduha, gitawag na ko kani the cardiovascular exercise. Kasing-kasing. It affects sa atong mga kasing-kasing. And the point is this. We need to be content and make the most of what we have today. Kani atong i-exercise sa matag adlaw. Be content and make the most of what we have today. Philippians 4:11 to 13 nag-ingon, I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through Him who gives me strength. Contentment. Nagtuo ko nga sayon isulti ang contentment pero lisod ika kinabuhi. Ang contentment kanabang murag lisod sakpon. Murag lisod sakpon ang contentment. Sama sa usa ka pilot samtang naglupad siya sa eroplano, kauban okay niagi sila to mga kabukiran. Unya iyang giingnan ang iyang co-pilot ingon siya tanawa ra gud sa ilalom, kita nimo nang lake diha sa ilalom. Insya, sa una diha ko maglingkod sa akong bangka, nya mamingwit, mangisda, mag-relax mangisda. And every time nga na ako'y makit-an nga eroplano nga moagi sa taas, muhangad ko og moingon nga, unta kalami kinabuhi kung ako'y ga-drive anang eroplano ha. Okay? Pero karon ingon sa pilot karon, ako na nag-drive sa eroplano, kadam muagi aning dapita ang eroplano, mudungaw ko dito sa ilalom, magmaingon na pud ko sa kagalingon nga, kalami unta mag-relax dito, maglingkod sa bangka o mangisda. You see that? Lisod sakpo ng contentment. Igsoon. Okay? Dunay, usa daw ka istorya about sa duha ka teardrops. Kani duha ka luha nga nahulog dito kay nahulog sa may sapa. Unya pagkauman samtang naglutaw-lutaw dito sa sapa, naglingi ay silang duha
ingon sa usa ka teardrop 1, ingon siya, ay, bay, nganong kuan man ka, asa man kagikan? Okay? Asa man kagikan? Ingon sa teardrop, ingon siya, ay, ako, gikan ko sa mata sa usa ka babae nga kanabang nakakita sa iyang gihigugmas kinabuhi, pagkahuman gibiyaan, mauna nga nahulog ko. Okay? Nahulog ang luha. Kay kakita sa iyang gigugma niya gibiyaan. Unya nagtubag po sa niya, ikaw di ay, asa man po kagikan? Ingon po aning teardrop, ingon siya, ako no, ako tong nakasalo sa lalaki nga mibiya atong babae. Tanawa, puro lang sila naghilak. Siguro na primero nag-ingon niya, mao na gini. Hindi kabot sa panahon, mitulo ang luha, maingon niya, murag di man ko kontento. Igsoon, ang contentment lisod sakpon apan atong gikinahanglan. Ang contentment wala nagpasabot nga atong ibaliwala ang atong mga pagbati. Ang contentment wala nagpasabot nga di na nato tagdon kanang atong mga pangandoy, kanang atong mga gusto. Dili na mao ang contentment. Ang contentment nagapadayag nga atong dawaton kung unsay gitugot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod kay nagtuo kita nga ang atong Ginoo mahigugmaon nga amahan o mapinanggaon nga amahan. Mao na kung unsay ang gitugot kanato, atong ingon niya akalami aning gitugot sa Ginoo. Okay ra kun I can live with this. Okay? And that's contentment. Ang contentment wala po nagpasabot nga ay kontento na ko sa kinabuhi unya wala na tayo himuon. Magkontento ra gud di na ta maning kamot og dungag pa kay ngano dapat magkontento ta. Ang contentment dili po dingana nga magkontento na lang ta wa tayo himuon anso magtinapulan. Ang Ginoo giganahan sa mga kugihan. Mao gani nga sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, nag-set siya og rule ingon pagani diha nga those who refuse to work do not have the right to eat. Okay? Walay katungod mo kaon basta kay kanabang di mo trabaho. So, ang Ginoo gusto siya og kanang kugihan. So, ang contentment wala nagpasabot nga ay magkontenta lang ko tayo na inaanya, di na tamaning kamot. Dili po na mao ang contentment. Ang contentment naga-focus sa mga positibo nga mga butang sa kinabuhi. Ginagmay man o dinagko, atong ginatanaw ang mga positibo nga mga butang sa ato ang kinabuhi. Okay. Therefore, ang contentment, nagatanaw siya sa mga adlaw-adlaw nga mga pangitabo sa kinabuhi og muingon, paunsa ka na ko ma-enjoy sa gihapon ang kinabuhi, niining mga butang nga nagaabot sa akong kinabuhi. Muna nga naguna-una ko nga sa praktikal nga mga bagay, makita nako ang mga tao nga kanabang nagahimo sa ilahang mahimo aron niya makontento sa kinabuhi regardless of the challenge sa COVID-19 karon. O makita nato nga mga tao karon daghan mga ginahimo. Okay? And siguro wa nimo napansin but that is a sign or that is an expression of contentment sa ginatugot sa Ginoo sa ato karon and we are just trying to enjoy kana nga pangitabo sa kinabuhi. Tanawa ra gud kani adto ang uban dili man mahilig sa bulak pero karon nga naay COVID-19, giganahan na tag bulak, sige nagpang-arrange, daghan na kay mga balay nga na gwapo na matahom tungod sa bulak. Di ba? Kisa ba yung mga mahilig sa bulak diya? Okay? Daghan na ang mga balay nga nanindot. Ang uban pod, nakita nila nga there is more fun in gardening. Sa niadto sagbuton ra man na karon na garden na. There is more fun in carpentry. There is more fun in baking. Daghan na sila og panudlo pod mo kung sa inyong natun-an diha kay praktisan pod na sa uban. Okay. Ang uban pod tungod sa COVID-19 trying to enjoy life. Okay?
making the most of what they have during the day, nakadiscovery og mga exciting spots sa balay. Insa og kanindot man dai diri nga bahin sa mong balay, basing uban gani karon pa nakadiscovery anang portion sa imong balay nga naa di na, di ba? Di ba? We discover exciting spots sa atong mga balay. Ang mga simbahan pod naga-develop og mga bag-o nga mga pamaagi sa paghimo sa ministry. See? So instead of saying, Lord, unsa naman ang kinabuhi, Lord? Naunsa naman ni Ginoo? Instead of making our lives miserable sa pag-question sa daghang mga kalisod tungod sa COVID-19, well, ang contentment mangita og pamaagi in order to enjoy life in the midst of COVID-19. I hope and pray that you are enjoying your life. Ingon pa sa usa ka magwawali, Martin Lloyd Jones, ingon siya, discontentment always produces unhappiness. It usually happens when you begin to listen to yourself instead of talking to yourself. Ang ato manggudaw nga tendency is tugutan nato ang atong huna-huna nga maghuna-una og daghang mga butang. Ug sa di nato mapuggan ang atong huna-huna sa paghuna-huna og daghang mga butang. Mo katay-katay na siya. And tungod ni ana mahimutan diskontento sa atong kinabuhi. Apan ang psalmist, okay? Doon na siya lahi nga pamaagi sa pag-handle ni ini. Okay? Instead of kanabang patuyangan o gunahuna ang atong mga pangunahuna, siya'y naningkamot nga mo-dictate sa atong hunahuna. I-control ang hunahuna. And so in Psalms 42 hangtod sa 43, three times niya giingon kani, why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Ngano man kalag nga murag subo man ka, guol man ka, unsa pagyod? Ngano man nga kanabang nalisang man kapag ayo. Kay ang hunahuna kung atong patuyangan, daghan mga butang nga yang ipwede i-entertain o kana siya makahatag og kalisang, makahatag og kaguol. So sa gihimo sa psalmist, ingon dayon sa iyang gisumpayan, put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Insa nganong magulanon man ka kalag, nganong nalisang man ka, ingon siya, put your hope in God. Ngano man, I still have to worship Him. I still have to praise Him, my Savior and my God. So, instead of allowing our kanabang mga pangunahon to dictate ang tempo sa atong kinabuhi, kita'y mo dictate sa tempo sa atong una-una regarding sa atong tempo sa kinabuhi. You get to choose in lockdown or in liberty, in coronavirus or in good health. Choose whether to be discontented sa atong kahimtang or choose to trust in God our Savior, learn to praise Him, and make the most of every day sa atong kinabuhi. Which do you think of these two ang imong pilion? Manay gitawag na to igsoon, cardiovascular exercise, no? Ang atong kasing-kasing, atong i-exercise na to sa pagkontento sa unsay gialaw sa Ginoo and trust Him to work things out for the good of those who love Him. Ikatulo nga exercise nga makatabang kanato to be productive in the midst of COVID-19 struggle is what we call the stamina exercise. Stamina, resistensya, stamina exercise. And with this, let us allow our faith and hope in Christ to lift us above our suffering. Let faith and hope in Christ lift you above your suffering. Ingon pa sa Romans 5:2 and 3, we rejoice in hope of the glory of God. And not only that,
but we also glory in our tribulations. Doon ay mga researcher nga nag-perform og experiment sa kanang mga ilaga, kay rats. 2 ka sets. Ang usa ka set ilang gibutang sa usa ka tab nga tubig. Sa pikas mao gyapon tab gyapon nga na tubig, pero ang ilang gihimo kaning rat 1, kaning grupo, first group, gibutang dito nya gipasagdan lang gyud. Wa na gyud. So ang mga ilaga nagsigi og naningkamot malangoy, pero after 1 hour nangamatay sila. Sa pikas gata baw gyapon tubig, no? Daghang gyapon tubig. Gibutang dito ang cage nga dunay mga ilaga, gibutang dito, gihulog. Naningkamot og langoy ang mga ilaga, pero taud-taud ilang habwaon. Unya after mga pila ka seconds, ibalik na pud. Nya taud-taud ilan na pud habwaon. Nya ibalik na pud, ikapila nila gihimo kana. Later on, ilang gipasagdan dito nga dugay-dugay na gyud. Sa kaadlaw nilang gipasagdan na lang dito, wala pa namatay ang mga ilaga. Okay. Ngano kaha? Was it because ang mga ilaga atong grupuha nahatagan sila og rest? No. It was because they have that hope. Every time nga alsahon sila, okay? Maka-develop sila og paglaom. Ibalik siya nito, struggle na po sila. Pag-alsa, na-develop ang paglaom sa ila. And they are just hopeful nga di mudugay na po'y mualsa sa ilahang cage or mualsa kanila gikan sa ilang kahimtang. Igsoon sa atong kinabuhi marag sama ana. Kung kanay mga ilaga naka-develop og paglaom, how much more kita? You are a child of God. And I believe God will never leave us alone. He will be there to carry us through. And so put your hope in God. Sa iyang gamayng libro, iyang gisulat niadtong March 2020, iyang gituguluhan Coronavirus and Christ. Si John Piper nag-ingon, our hope is not in the odds or possibilities, is not in the chances, but our hope is in God. Sa atong krisis sa coronavirus, ingon pa ni John Piper, our hope is not in the chances or in the possibilities nga basin kani may makatambal, basin mao ni makatambal. Wala diha ang atong chances, ang hope, okay? Ang atong hope wala sa mga possibilities or mga chances, but our hope is in the living God. The all-powerful God, the all-loving God. O niya nagpadayon siya sa pag-ingon, Jesus is the solid rock where we set our faith and hope. How do you think faith in Jesus Christ and hope in the future affects our stamina to resist the present day struggle, especially sa COVID-19? Si John Piper, yang gi-point out kani, faith and hope, okay, kanabang nagatabang kanato, especially when it is anchored in the Lord Jesus Christ. Why? Because faith and hope keeps people from killing themselves now. It helps people get out of bed and go to work and enjoy the work now. Ang pagtuo o paglaom gives meaning to daily life. Even bisag na lockdown, bisan na quarantine, bisan na ka stay at home, ang paglaom o pagtuo kang Kristo Jesus nagahimo sa kinabuhi meaningful. It also liberates from the selfishness of fear and greed. Karon. Okay? Sa present day. Ang ato sad nga pagtuo o paglaom diya kang Kristo Jesus empowers love and risk-taking and sacrifice karon. And so we are willing to sacrifice now because of that hope and that faith in the Lord Jesus Christ. Igsoon samtang kita nagapadayon sa pagpakigbisog
in order to overcome COVID-19. Do not forget these 3 important GCQ exercises to help us stay healthy and productive as Christians. Nga naman, kani nga mga exercises igsuon can help us reduce the pain caused by COVID-19. It can help us relax, okay, and sleep well. It can increase our daily energy level. It can make us happier regardless of our struggle today. And so, my friends, mga igsoon, do not forget to exercise 1. Keep your eyes focused on the eternal things. Stretch na to atong pananaw, dili lang sa karon, unto eternity. Second, be content and make the most of what you have today. Atong i-strengthen ang atong kasing-kasing, okay, by contentment. And ikatulo, let faith and hope in the Lord Jesus Christ lift us up above our suffering today. Ang Diyos magapanalangin sa atong mga kinabuhi, magalig-on ka nato as we regularly do kani nga mga GCQ exercises dato. Have a wonderful exercise daily and enjoy life in the Lord Jesus Christ. Amen.
Indeed, Jesus is so good in our lives. So let's continue worshiping our God. Given me confidence, and my soul is filled with peace, for you are a provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. Nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just wanna thank you with every beat in my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just wanna thank you with every beat of my heart. I just wanna thank you. I just wanna thank you. I just wanna thank you with every beat of my heart. I just wanna thank you. I just wanna thank you. I just wanna thank you with every beat of my heart. Amen. Hallelujah. Let us close this worship service in prayer. Our Father and our God, we thank you that in the midst of struggles, in the midst of crisis, you are the faithful God who is strengthening us. Salamat, Lord, nga sa matag adlaw, makasalig kami sa imong pulong o sa imong presensya nga imong gisaad, magauban ka namo sa tanang panahon. I am praying, Lord, for your people today. Continue to bless them sa nagkadayahang mga trabaho, Ginoo. Grant them, Lord, your protection, your wisdom, and your strength. We pray for those staying at home, O Lord. Just allow them to enjoy life and maximize their time sa ilang mga panimalay. I pray that you continue to fill our hearts with the joy that comes from you. Lord, we pray that you will bless our government. Nagapadayon kami sa paglaom, Ginoo, nga doon na nagyoy vaccine nga ma-discover para sa COVID-19. But I pray that you help every one of us aron nga ang tanan, Ginoo, magtambayayong, mag-cooperate so that, Lord, we can conquer this pandemic, Lord, together as one. I pray, O Dios, nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa among mga frontliners. Continue to protect them, continue to strengthen them, bless their health, O Lord, and their immune system, and also all of us. Gikan, Lord, sa mga kabataan hangtod sa mga hamtong, ikaw, Ginoo, magalig-on sa among mga kalawasan. Lord, tabanging ang matag usa kanamo. Padayon nga magsalig sa imong provision sa tanan namo nga mga pagkinahanglanon. And I pray, dear Lord, nga sa struggle nga among ginatubag karon, ang among kasing-kasing magpadayon nga magkontento labi na diha kanimo o magasalig sa imo, Ginoo, nga padayon sa pagtagbo sa tanan namong gikinahanglan, may it be physical, emotional, material, and above all, O Lord, let our spiritual life grow even in this time of crisis. Ginoo, nagaampo ako nga ikaw maga-direct sa among mga pangunahon at kanunay, not only in the things of this world, but on eternal things. And help us, Lord, to live carefully and to live according to your will and to your plan.
Aron o Dios, inigabot sa panahon nga kami imong pagakuhaon tanan o magatubang kami diha kanimo, we will receive the reward that you have promised for each of us. Salamat o Dios nga sa matag adlaw diha lamang sa imong presensya o sa imong mga pulong makapadayon kami sa pagbarug o sa pagmaligon. And so today, we are just trusting, O Lord, that your loving hand will continue to touch the lives of your children. Your presence will inspire us all. Help us, O Lord, to continue to minister to one another, to minister sa among panimalay, and to minister sa among mga loved ones or friends using the technology that we have today. Salamat, O Dios, sa imong padayon nga pagapamuhaton sa among kinabuhi o sa kinabuhi sa among mga kaigsuonan. Mga igsoon ko diha kang Kristo Jesus, as you continue to fight against COVID-19 and as you continue to live the Christian life in the midst of crisis, may the grace of our God continue to fill you, and the love of Jesus will inspire you daily. May the Holy Spirit give comfort to our hearts that have been affected by this crisis. Continue to grow in the grace and in the knowledge of our God. Continue to be satisfied in Him and in His presence alone. Now may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who has loved us and given us eternal comfort and good hope by grace, comfort and strengthen your hearts in every good work and word. May the Lord of peace Himself continually grant you peace in every circumstances. The Lord be with you all, both now and forevermore. Amen. Amen. Ang Diyos padayon magapanalangin kanatong tanan.